Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang paghipnotismo ni Chin Zuan sa ating bida. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Hansen, hindi nag-evolve. Katayuan, wala. Haba ng buhay, 200 taon. Mga kinakailangan para sa ebolusyon, 100 geno points. Mga nakuha na geno points, 100 ordinaryong geno points, 100 primitibong geno points, 47 mutant geno points, 29 na banal na geno points. Mga kaluluwa ng halimaw na nakuha, banal na dugong itim na salagubang, banal na dugong pumatay ng dugo, banal na dugong dragon na may lila na pakpak, mutant na pusa na may 3 mata, mutant na itim na barracuda, mutant na itim na pangil, mutant na sawfish. Tiningnan ng ating bida ang kanyang kasalukuyang datos at nakaramdam ng kasiyahan. Ngayon, mayroon na siyang 3 Sacred Blood Beast Souls at ilang Mutant Beast Souls. 2 lamang sa mga Mutant Beast Souls ang hindi gaanong kasiya siya at pareho itong mula sa ibang tao. Ang mutant na 3 mata na pusa ay isang alagang hayop na walang silbi sa kasalukuyan at ang mutant na itim na barracuda na ibinigay sa kanya ni Lu Weinan ay isang pangkatubog na hayop na ganap na walang silbi sa lupa. Sa isang gubat malapit sa Steel Armor Shelter, nakikipagkita ang ating bida kay Lin Beifeng. Sinasadya ng ating bida na ibigay kay Lin ang karne ng mutant na nilalang na ipinangako niya ilang araw na mas mababa kaysa ng ibenta ni Dollar ang mutant Black Stingers. Para sa iyo ito, kinuha ng ating bida ang 2 tuyong sawfish mula sa kanyang bag at ibinigay ang mga ito kay Lin Beifeng. Ang mga itim na putakti ay hindi na isang opsyon, kaya kailangan niyang ibigay ang isda kay Lin. 2. Labis na natuwa si Lin. Oo, maganda ang biyahe. Ibinigay ng ating bida sa kanya ang natitirang mga palaso na hindi naman talaga nagamit. Okay lang. Itago mo na. Hansen, pwede ba akong sumama sa susunod? Tiningnan ni Lin Beifeng si Han Senador ng may pag-asa. Gagawin ko kung may pagkakataon. Pakikuha na lang ang mga palaso, iginiit ng ating bida. Kinailangan ni Lin Beifeng na ibalik ang mga palaso, at nagbalik ang 2 sa kanlungan habang nag-uusap. Sa pintuan ng Steel Armor Shelter, nasalubong nila ang gang ni Son of Heaven. Luotian niyang ay tumitig sa ating bida parang nais siyang lumunin. Son of Heaven, matagal na tayong hindi nagkikita, sabi ni Lin Beifeng. Lin Beifeng, bakit kasama mo siya? Binigyan ni Son of Heaven ang ating bida ng masamang tingin. Si Hansen ay kaibigan ko at mukhang wala namang hindi mapapatawad sa pagitan ninyong dalawa. Paano kung pabayaan na lang natin si Hansen na bumili ng inumin para sa atin at kalimutan na lang ito? Tanong ni Lin Beifeng kay Son of Heaven. Kalma ka, sino ka ba? Luotian niyang tiningnan si Lin Beifeng ng may paghamak. Tumahimik ka. Pinigilan ni Son of Heaven si Luotian niyang, at sinabi kay Lin Beifeng, Lin, hindi dahil wala akong respeto sa iyo, pero hindi ito ganoon kadali. Kung hindi ito maayos na malulutas, hindi ito matatapos. Papaano ko ito aayusin? Babayaran ko kahit gaano pa man ang tingin mong utang niya sa iyo, sabi ni Lin. Hindi ito tungkol sa pera. Maaari mo siyang tanungin, sabi ni Son of Heaven at pumasok sa kanlungan kasama ang kanyang grupo. Hansen, ano yun? Si Lin Beifeng ay tiningnan ating bida na naguguluhan. Akala niya ang kanilang alitan ay tungkol lamang sa insidente ng Ass Freak. Sinabi ng ating bida sa kanya ang tungkol sa dragon na may lila na pakpak at ngumiti si Lin Beifeng ng may pang-aasar, talagang malaking bagay ito para sa anak ng langit. Huminto si Lin Beifeng at tumawa. Pero hindi naman mahalaga, hindi mo rin naman nakuha ang kaluluwa ng halimaw. Susubukan kong mamagitin sa inyong dalawa. Hindi magandang ideya na magkaroon ng kaaway na Son of Heaven. Sa pagitan natin, maaari mong ma-offend ang isang Ginoo, pero hindi kailanman ang isang kontrabida. Pumasok din ang 2 sa Steel Armor Shelter. Ang lahat sa loob ng silungan ay tila nag-uusap tungkol sa ilang balita. Maingat na nakinig ang ating bida, at lumabas na si Dollar ay makakalaban si Luo Tianyang sa ikalawang round. Dollar laban kay Luo Tianyang. Siguradong magiging mahusay na laban ito. Siguradong galit pa rin si Son of Heaven dahil kinuha ni Dollar ang kanyang Bloody Slayer Beast Soul. Malamang nasusubukan ni Luo Tianyang na patayin si Dollar para sa kanya. Patayin si Dollar. Sa tingin ko hindi siya tatagal ng higit sa 10 minuto. Hindi yun patas. Malakas si Dollar pero ganoon din si Luo Tianyang. Sa suporta ng anak ng langit, malamang ay kasing dami ng nais ni Luo ang mga kaluluwa ng halimaw. Sa tingin ko, mahirap hulaan ang resulta. Sinasabi ko, madali lang malaman yan. Mananalo si Dollar. Haha, sang-ayon ako. May mga pakpak ba si Luo Tianyang? Kaya ba niyang labanan ang isang Golden Horn Shire?
Tama, paano pa nga ba makakapantay si Luo Tianyang? Sa tingin ko, 3 minuto lang ang kailangan ni Dollar para mapaalis siya. Kuwait, hindi inasahan ng ating bida na makakaharap niya si Luo Tianyang sa ikalawang round. Tumawa siya sa loob-loob, mapagbigay ang Diyos. Ang bastardo na ito ay nasa aking kamay na. Nagniningning ang mga mata ni Lin Beifeng. Last time I missed Dollar's fight. Let's go watch this one. Hindi ako pupunta. Mayroon akong mga bagay na kailangang ayusin sa pamilya. Siyempre, hindi makapanood ang ating bida. Kung pupunta siya, mawawala si Dollar. Hindi ka pupunta. Si Dollar yan. Nagulat si Lin. Ano bang espesyal sa kanya? Tao lang siya, sabi ng ating bida. Special siya. Wala akong hinangaan na sino man, pero si Dollar ay isang exception dahil nakipaglaban siya sa Shiret, sabi ni Lin Beifeng. Sige, pero talagang kailangan ko nang umuwi, kaya siguro sa susunod na lang. Ang ating bida ay ngumiti sa loob-loob niya. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang mga video camera sa santuwaryo ng Diyos, kung hindi sana ay may re-record namin ito at may post sa Skynet. Siguradong magiging viral ito, lamented ni Lin Beifeng at umalis patungo sa Marshall Hall. Naglibot ang ating bida at muling lumitaw sa kanlungan matapos niyang isuot ang itim na salagubang na armor. Sa pagkakataong ito, handa siya at nagsuot ng kapa sa ibabaw ng armor na halos natatakpan ang lahat. Bagaman mukhang kakaiba siya, hindi siya nakilala tulad ng dati. Nakakita ang ating bida ng isang sulok na upuan at umupo, pinapanood ang iba habang naglalaban habang hinihintay ang kanyang pagkakataon. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang umupo malapit sa kanya. Nagulat ang ating bida nang makita niyang mga miyembro ng Bullseye ang mga ito, na pinangunahan niyang Manly. Sila ay isang malaking grupo at ang ating bida ay pumili ng isang sulok na kaunti ang tao, kaya lahat sila ay pumunta dito. Si Su Xiaoqiao ay nakaupo sa tabi ng ating bida. Si Yang Manly at Liu Hangtao ay 2 upuan lamang ang layo. Sabi ko sa'yo, kapatid, bakit ka nakabalot na parang may masamang balak sa ganitong mainit na panahon? Nagbabalat ka ba ng mangkukulam? Si Su Xiaoqiao ay mahilig magbiro at nagkomento sa ating bida. Bata, aayusin kita mamaya, naisip ng ating bida, hindi nagsalita. Manly, sino sa tingin mo ang mananalo, si Dollar o si Luo Tianyang? Maraming miyembro ng Bullseye ang nagsimula ng mainit na talakayan. Si Dollar syempre. Tama ba, Manly? Tanong ni Su Xiaoqiao. Tumanggaw siyang Manly, tila sumasang-ayon kay Su Xiaoqiao. Nagkomento si Liu Hangtao sa tabi, kahit gaano pa kalakas si Dollar, isa lang siya, walang sino man sa likod niya, samantalang si Luo Tianyang ay sinusuportahan ng anak ng langit. Mahirap pa ring sabihin kung sino ang mananalo. Isang tao lang ang kailangan. Si Dollar ay nakipaglaban sa isang Golden Horn Shiren ng mag-isa. Kahit na may gang siya sa likod, hindi ko sa tingin na magagawa yun ni Luo Tianyang, sabi ni Su Xiaoqiao nang may paghamak. Bata ka pa, masyado kang bata para maintindihan yan. Nagpanggap si Liu Hangtao na isang nakatatanda. Ano bang hindi ko naiintindihan? Hindi nagustuhan ni Su Xiaoqiao komentong iyon. Isipin mo, kung si Son of Heaven at ang buong gang niya ay papayagan si Luo Tianyang na gamitin ang kanilang mga Beast Soul, sino sa tingin mo ang mananalo? Huwag kalimutan na si Son of Heaven ay may Sacred Blood Shape-Shifting Ape Beast Soul, at Diyos na lang ang nakakaalam kung gaano karaming Mutant Beast Soul ang meron siya. Kung gagamitin lahat ni Luo Tianyang ang mga ito, sa tingin mo ba mananalo pa si Dollar? Sabi ni Liu Hangtao nang may kumpiyansa. Isa lang yang 8 Beast Soul. Si Dollar ay may Bloody Slayer Beast Soul, mga pakpak at Sacred Blood Armor. Madali lang para sa kanya na talunin si Luo Tianyang. Hindi ko akalaing tatagal pa si Luo Tianyang ng 1 minuto, sabi ni Su Xiaoqiao nang may pagdududa. Talagang marunong itong batang ito. Natutuwa ang ating bida sa mga sinabi ni Su Xiaoqiao. Sinabi mo lang na hindi kayang tumagal ni Luo Tianyang ng 1 minuto, kaya magpustahan tayo. Kung tumagal siya ng mas mababa sa 1 minuto, makukuha mo ang Mutant Beast Soul ko ng Red Hoofed Beast. Kung tumagal siya ng higit pa sa 1 minuto, makukuha ko ang Mutant Nocturnal Wolf Beast Soul mo. May lakas ka bang tumaya laban sa akin? Sabi ni Liu Hangtao habang tinitingnan si Su Xiaoqiao. Biglang kinabahan si Su Xiaoqiao. Ang 1 minuto ay isang kasabihan lamang. Paano naman magiging posible na matapos ang laban sa loob ng 1 minuto? Tulad ng sinabi ni Liu Hangtao, may suporta si Luo mula sa Son of Heaven. Sa ilang mga kaluluwa ng halimaw dito at doon, tiyak na makakapagtagal si Luo Tianyang sa entablado ng higit sa 1 minuto. Ang kaluluwa ng Nocturnal Wolf ay isang maswerteng nakuha ni Su Xiao nang magpana siya sa Nocturnal Wolf King sa isang kamakailang kampanya.
Ipinagmamalaki niya ito sa lahat. Ngunit iminungkahi ni Liu Hangtao na gamitin ang kaluluwa ng halimaw na ito bilang pusta sa isang postahan na hindi patas. Liu Hangtao, nagkukwentuhan lang kami. Wala namang dahilan para maging seryoso. Oo Liu, sinabi lang ni Xiao Chao. Maraming miyembro ng Bullseye ang sinubukang ayusin ang sitwasyon, ngunit hindi makatuwiran, sinabi ni Liu Hangtao nang may masamang tono, sinusubukan kong turuan siya na huwag magkomento sa mga bagay na hindi niya nauunawaan. Maaari siyang magsalita ng kahit ano sa bahay, ngunit sa lipunan, ang maling komento ay maaaring magdala sa kanya ng kapahamakan. #sick, ayaw mo. Kapag tumaya, tumaya. Game ako. Huwag kang maging tamad kapag natalo ka. Kahit na madalas nagbibiro at naglalaro si Su Xiaoqiao, mayabang pa rin siya dahil galing siya sa mayamang pamilya. Kahit na sa kapalit ng isang kaluluwa ng halimaw, hindi siya magiging pangyuyurak. Xiaoqiao, tiisin mo na lang. Ang mga kasama niya sa tabi ay lahat sinubukang pigilan si Su Xiaoqiao na makialam sa hindi patas na postahan na ito. Parang ibibigay na lang niya ang kaluluwa ng halimaw. Si Liu Hangtao ay hindi maganda ang personalidad at hindi marami ang gusto sa kanya maliban sa ilang mga alalay niya. Halos lahat ay nasa panig ni Su Xiaoqiao. Well, pinahahalagahan ko ang isang batang lalaki na kayang manatili sa kanyang pinaniniwalaan. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, maaari nating ilipat ang ating mga kaluluwa ng halimaw kay Manly at siya ang maging saksi natin. Para pareho tayong makatiyak, sabi ni Liu Hangtao at ibinigay ang kanyang kaluluwa ng halimaw na may pulang pampangsayang Manly. Liu Hangtao maliit na bagay lang ito. Nasa Bullseye tayo, at wala nang dahilan para gawin ito. Nagkunot noo siyang Manly. Manly, ginagawa ko ito para sa kanyang ikabubuti. Kung patuloy siyang magiging matigas ang ulo, baka makapasok siya sa mas malaking gulo sa ibang lugar sa hinaharap. Binigyan ni Liu Hangtao si Su Xiaoqiao ng isang mapanlate na sulyap at sinabi sa kanya, kung humingi ka ng tawad sa akin ngayon, palalampasan ko na ito. At tandaan mong mag-ingat sa hinaharap. Akala ng lahat na walang hiya lang si Liu Hangtao. Kung ang mga salitang ito ay nanggaling sa ibang tao, maaaring humingi ng tawad si Su Xiaoqiao, ngunit ang pagsabi nito ni Liu Hangtao mismo ay ginawang imposibleng opsyon ang paghingi ng tawad para sa sinumang lalaking may dignidad. Alam ng lahat na wala nang atrasan sa puntong ito. Si Su Xiaoqiao ay kinagat ang kanyang mga ngipin at nagalit, Liu Hangtao, tigilan mo na ang kalokohan. Talo na ako. Si Su Xiaoqiao ay inilipat ang kanyang mutant na kaluluwa ng Nocturnal Wolf Beast kay Manly, Manly, itago mo ito para sa akin. Kapag nanalo ako ang magtatreat sa lahat ng barbecue. Gusto ko ang isang batang hindi pa marunong. Labis na natuwa si Liu Hangtao. Ang isang mutant beast soul ay napakabihira at nakakuha siya ng isa sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Bukod pa rito, ang Mutant Nocturnal Wolf ay isang shape-shifting beast soul na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang Mount Beast Soul, ang Red-Hoofed Beast. Nagkunot ng noo siyang Manly. Gusto sana niyang mamagitin sa alitan gamit ang ilang salita, pero sinabi na ni Liu Hangtao ang mga salitang iyon kaya't napilitan si Su Xiaoqiao na tumaya laban sa kanya ngayon. Masyadong padalos-dalos ang kabataan, baka ang pagkatalo ay maging aral para sa kanya. Sa iniyang Manly. Umabot na sa puntong wala na siyang masabi para maibalik ang lahat. Naramdaman ni Su Xiaoqiao ang pagkabahala matapos tanggapin ang postahan. Bagaman kumpiyansa siya kay Dollar at naniniwala siyang kaya nitong manalo, ang isang minuto ay talagang napakaikli. Kahit ang palitan ng mga bate ay maaaring tumagal ng ganoon katagal, hindi pa banggitin na si Luo Tianyang ay may maraming mapagkukunan. Kung talagang hiniram niya ang kaluluwa ng Ape Beast mula kay Son of Heaven, ang laban ay madaling tumagal ng higit sa 10 minuto. Nagsimula na ang laban ni Luo Tianyang at Su Xiaoqiao at bulong-bulong niyang dasal, Dollar, ako ang nagkalat ng iyong pangalan. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ko pa matagal na nakuha ang Nocturnal Wolf Beast at ayaw kong ibigay ito kay Liu. Nakatabi kay Su Xiaoqiao at narinig ang lahat, nagalit ang ating bida, tulungan ka. Noong una, lahat tinatawag akong doll, at lahat ng iyon ay dahil sa iyo. Sa wakas, ang mga code ni Dollar at Luo Tianyang ay naipakita sa martial steel. Bawat digit sa code ng ating bida ay 48, kaya alam ng lahat na siya iyon. Si Luo Tianyang ang unang umakyat sa entablado. Mula sa kanyang maginhawang anyo, tila kumpiyansa siya tungkol sa nalalapit na laban na nagpagalit kay Su Xiaoqiao. Saan na si Dollar? Malapit nang magsimula ang laban pero wala pa siya. Kung hindi siya nandito sa loob ng 3 minuto, automatiko siyang ituturing na talo. Ang mga bleachers ay puno ng mga tao na sabik na makita ang laban ni Dollar, ngunit wala ang pamilyar na gintong figure. Lalo pang naging tense si Su Xiaoqiao.
Ngumiti si Liu Hangtao ng masama, Su Xiaoqiao, mukhang nasa masamang sitwasyon ka. Kung hindi talaga darating si Dollar, hindi ka pa rin maniniwala kahit manalo ako sa pastahan, di ba? Ano ba itong kalokohan? Maaga pa, at palaging huli dumating ang boss. Hindi mo ba alam iyon? Sagot ni Su Xiaoqiao, pero nag-alinlangan siya dahil hindi pa dumarating si Dollar. Naisip niya, baka naantala si Dollar ng isang bagay. Kung ganoon, mawawala na ang aking mutant nocturnal wolf. Magaling, tingnan natin kung gaano katagal mo kayang panindigan ang naiisip mo, pang-aasar ni Liu Hangtao. Bigla, ang lalaking may kapa na nakaupo sa tabi ni Su Xiaoqiao na tahimik buong oras ay biglang tumayo at naglakad patungo sa entablado, na nag-iwan kay Su Xiaoqiao at sa iba pa na naguguluhan. Inalis ng lalaki ang kapa habang naglalakad na nagpakita ng gintong baluti sa ilalim nito na nagdulot ng sigawan sa mga manunood. Dollar! Dollar! Haha, dumating na ang anghel. Alam kong hindi siya papalya dito. Si Su Xiaoqiao ay sobrang saya na tumalon siya, Diyos ko, Dollar talagang kahanga-hanga ka. Pakiusap, sipain mo si Luo para sa akin. At tandaan, huwag lalampas ng 1 minuto, 1 minuto. Ngayon ay tiyak na si Su Xiaoqiao na narinig lamang ni Dollar ang pag-uusap tungkol sa pastahan, ibig sabihin ay alam ni Dollar na kailangan niyang talunin si Luo sa loob ng 1 minuto, na walang duda ay magandang balita para kay Su. Ang ibang mga miyembro ng Bullseye ay labis ding nasasabik, si Dollar ay nakaupo lang dito at hindi natin siya nakilala. Talaga, dapat humingi tayo ng kanyang otograpo. Narinig ko na maaari mo itong ibenta sa magandang presyo ngayon. Xiaoqiao, hindi mo ba sinabi ang sinabi mo dahil alam mong siya iyon? Tumawa si Su Xiaoqiao, ang Diyos ay tumutulong sa mga tumutulong sa kanilang sarili. Paano ko malalaman na si Dollar iyon? Nagbalot siya ng sarili niya tulad ng isang suman sa ganitong mainit na araw, at nagtataka rin ako tungkol doon. Ang mukha ni Liu Hangtao ay seryoso. Humalaklak siya at sinabi, huwag kang magalak ngayon. Kahit gusto niyang tulungan ka, imposibleng talunin si Luo sa 1 minuto. Walang imposible kay Dollar. Basta gusto niyang gawin ito, magagawa niya. Agad na sumagot si Su Xiaoqiao na may buong tiwala kay Dollar. Bagaman nagulat si Yang Manli na si Dollar ay nakaupo sa tabi nila, hindi siya kasing optimista ni Su Xiaoqiao. Sa makatuwid, may katwiran ang sinabi ni Liu Hangtao. Maaaring hindi kayang talunin ni Luo Tianyang si Dollar, pero may Son of Heaven siya sa likod, kaya tiyak na marami siyang Beast Souls. Kahit na hindi ang pinakamaganda ang fitness ni Luo sa gang ni Son of Heaven, ang kanyang fitness index ay dapat pa ring higit sa 10. Sa malalakas na kaluluwa ng hayop, magiging mahirap siyang talunin. Kung si Dollar ay isang archer na may advanced beast soul bow at arrows, baka mabilis niyang mapatalsik si Luo. Sa kasamaang palad, mukhang hindi siya gumagamit ng mga palaso, na pabuntong hininga si Yang Manli sa kanyang isipan. Si Son of Heaven ay nagbigay ng matalim na tingin kay Han Senador at tinignan si Luo Tianyang sa entablado. Tumanggaw si Luo ng may pagkaalam. Naghanda ng mabuti si Son of Heaven para sa laban na ito. Alam niyang hindi magiging laban ni Luo si Dollar, kaya hindi siya umaasa na matatalo ni Luo si Dollar. Gayunpaman, ipinahiram pa rin niya kay Luo ang kanyang sagradong dugo na kaluluwa ng unggoy at maraming makapangyarihang kaluluwa ng mutant na hayop. Ang gusto lang niyang makita ay masaktan si Dollar. Kahit na hindi mapinsala si Dollar, dapat niyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa laban na ito. Si Son of Heaven ay nakita si Dollar bilang isang matinding kalaban, kaya't ginagamit niya si Luo Tianyang bilang pyesa upang maghina ang Dollar bago siya mismo makaharap ang Dollar at malaman kung gaano kalakas si Dollar. Si Luo Tianyang ay parehong tuso at walang awa. Hindi siya nagpakasiguro kay Dollar at tinawag ang kaluluwa ng halimaw na unggoy at isang mutant na baluti sa sandaling nagliyab ang steel at nagsimula ang laban. Bigla, may isang higanting mahigit 9 na talampakan ng taas na nakatayo sa entablado na nakasuot ng baluti ng buto at may hawak na mahabang pangpang. Ang itsura pa lang nito ay nakakatakot na. Isang bahagyang ngiti ang lumabas sa mukha ni Son of Heaven. Kaya niya gusto si Luo. Ang kakayahan ni Luo ay hindi gaanong kahanga-hanga sa kanyang gang, ngunit si Luo ay palaging maingat at matatag sa kanyang mga desisyon. Palaging naniwala si Son of Heaven na dapat malaman ng isa ang kanyang mga limitasyon, at iyon ang ginawa ni Luo. Ang pagiging mapagpakumbaba sa harap ng mga brutal sa harap ng mga mapagpakumbaba ay maaaring tingnan bilang isang masamang bagay. Pero sa pananaw ni Son of Heaven, ito rin ay isang matalinong saloobin. Ang desisyon ni Luo Tianyang ngayon ay labis na ikinagalak ng anak ng langit, nag-iingat at sumusubok na makaligtas. Siyempre, hindi gaanong mahalaga sa kanya ang buhay ni Luo Tianyang.
Pero kung mamatay si Luo, masisira rin ang kaluluwa ng 8 Beast. Kaya, hindi dapat mamatay si Luo. Iyan na, gawin mo lang ang makakaya mo at subukang pilitin si Dollar na ipakita ang lahat ng kaya niya. Kung may mangyaring masama, umalis ka na lang sa entablado at sumuko. Tumingin si Son of Heaven sa dalawa sa entablado at naisip na may ngiti, Dollar, ipakita mo kung ano ang kaya mo. Natuwa si Liu Hangtao sa ginawa ni Luo Tianyang. Sabi ko na sayo, tiyak na ibibigay ng Son of Heaven ang kaluluwa ng 8 Beast kay Luo. Kita mo, sa Mutant Bone Armor na yan, aabutin ng hindi bababa sa 1 oras para talunin ni Dollar si Luo. Anong sinasabi mo? Kaya bang magbago ng anyo ni Luo Tianyang ng 1 oras? Hindi pumayag si Su Xiaoqiao. Medyo nanlumo siya dahil hindi niya akalain na talagang may 8 Beast Soul si Luo. Sa anumang kaso, madali lang para sa kanya na tumagal ng 10 minuto, na nangangahulugang makakapanalo ako ng 10 beses, kaya sayang na wala kang 10 Mutant Beast Souls, tumawa si Liu Hangtao. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang ngiti ni Liu Hangtao. Sa sandaling nagliyab ang martial steel, tinawag ni Dollar ang madugong mamamatay tao at tumakbo patungo sa 8 na tinatawag na Luo na parang bagyo, hawak ang gintong sibat. Sa isang kisap mata, naroon na si Dollar sa harap ni Luo, ang kanyang sibat ay tumusok sa tiyan ni Luo. Umungal si Luo Tianyang at hinampas ang kanyang pamalo ng mabangis sa Mutant Sophish Spear, na nagpalipad sa sibat mula sa kamay ng ating bida. Handa na si Liu Hangtao na pumalakpak, ngunit nakita niyang kalmadong kinuha ni Dollar ang isang gintong katana sa kanyang baywang at hinampas ito patungo kay Luo Tianyang, na ilang pulgada lamang ang layo. Ang unggoy ay may malaking lakas, ngunit ito ay magaspang din. Kapag nakikipaglaban mula sa malayo, hindi makikita ang kahinaan na ito. Ngunit sa ganitong kalapit na distansya, wala nang oras ang unggoy para umiwas. Crack! Sa gitna, isang pataas na unggoy ang nahati. Ang tanging bagay na ginawa ni Luo Tianyang ay isang ungol bago siya namatay. Ang dugo ay dumadaloy tulad ng ilog. Lahat ay nakatitig ng walang malay sa ating bida, na ibinalik ang katana sa kanyang kaluban at kalmadong kinuha muli ang sibat. Pinatay ni Dollar si Luo na nagbago ng anyo sa isang nilalang na may banal na dugo sa loob ng wala pang 10 segundo. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sumabog ang mga sigaw ng tagumpay na parang tsunami. Lahat ay tinatawag ang pangalan ni Dollar na nagpasiklab sa buong Martial Hall. Si Su Xiaoqiao ang pinakamasayang tao sa lahat. Nagtwerk sa mga upuan, sumigaw siya, Dollar Dollar mahal kita, parang daga na mahilig sa bigas. Si Liu Hangtao ay naguluhan. Nakatayo siya roon na parang deberdeng lobo, hindi matanggap ang katotohanan na patay na si Luo Tianyang. Hayop na may pulang mga paa. Ang aking hayop na may pulang mga paa, paano ito nangyari? Halos magdugo si Liu Hangtao. Pinagpagal ng anak ng langit ang kanyang mga ngipin. Wala siyang pakialam na napatay si Luo Tianyang. Ngunit ang kanyang kaluluwa ng unggoy ay isa sa mga kaunting banal na dugo na kaluluwa ng hayop na mayroon siya. Ito, kasama ng lahat ng Mutant Beast Souls, ay nasira sa pagkamatay ni Luo. Ang puso ni Son of Heaven ay dumudugo. Dollar, pagsisisihan mong ipinanganak ka, isinumpa ni Son of Heaven sa kanyang isip. Gusto niyang patayin si Dollar, pero pakiramdam niya ay medyo walang magawa tungkol dito. Noong una, may pagkakataon na palibutan si Dollar kasama ang kanyang gang, ngayon na may mga pakpak na si Dollar, hindi nagagana ang planong iyon. Ngayon, labis na pinagsisisihan ni Son of Heaven na ginamit niya ang kanyang isang beses na paggamit na sagradong dugong sibat ng putakti. Kung mayroon pa siya nito, magagawa niyang patayin si Dollar, kahit na makakalipad si Dollar. Mas pinag-isipan niya ito at napagtanto na kung hindi niya kailanman ginamit ang palaso na iyon, wala sana ang dugong Slayer Beast Soul ni Dollar. Kung wala ang Beast Soul na iyon na nagbabago ng anyo, hindi sana madaling napatay ni Dollar si Luo Tianyang. Naisip ito, gusto ni Son of Heaven na kainin ng buhay si Dollar. Mayroong isang bagay na nakabara sa kanyang dibdib na hindi niya maswallow o maspit out. Dapat kong malaman kung sino si Dollar. Kung hindi ko siya mapapatay sa santuwaryo ng Diyos, papatayin ko siya sa alyansa. Determinado si anak ng langit na patayin si Dollar, o hindi niya ito kailanman mapapalampas. Ang kanyang pagkawala ay talagang malaki. Patay na si Luo Tianyang, at nawalan siya ng maraming kaluluwa ng hayop, kabilang ang isang sagradong dugo, habang malayang naglalakad si Dollar.